Nita, nagkaklase. Natataon yata sa mga activities ninyo, activities namin. Kaya hindi tayo nagkikita-kita. No? Pero the last time na nagklase tayo, uh, we were able to discuss yung chapters 1 and 2, di ba? Tama ba? Chapters 1 and 2, yung chapter 1 is yung mga lesson no, regarding meaning and relevance of history, primary and secondary sources, authenticity and credibility, and of course, yung example natin, no, for us to be able to apply, no, yung understanding, no, yung primary sources and secondary sources, authenticity and credibility, yung Tejeros Convention of 1897. Tama po ba? Okay. So, for today naman, ang pag-uusapan natin, of course, yung chapter 3. Kanina naipadala ko sa inyo yung naipadala ko na sa inyo yung PowerPoint natin. Okay? Ang title niyan, Butuan o Limasawa. Dali, share ko sa inyo. Okay. Medyo mabagal ang connection eh. Yan. Okay. So you can now see on your screen yung PowerPoint. Tama ba? Okay. So ito yung no? Ang title natin yan ay Butuan or Limasawa. But of course, meron din tayong isang PowerPoint na ginawa. No? Ang title naman nun, Mass and Mutiny. Misa at pag-alsa. No? Misa at pag-alsa. So we do have two topics for today. Yung first Mass at Limasawa, and of course yung Cavite Mutiny of 1872. So dalawang historic controversies. Although prior to the changes or the revision of the instructional material, we have we have had four historic controversies. Kasama dito yung yung unang sigaw sa Pugadlawin or Malintawa. Kontrobersya din. Malaking kontrobersya din. Saan ba naganap yung unang sigaw? Isa pa yung retraction of Jose Rizal. So before kasama yun dalawang controversial issues. No? Yung kay Jose Rizal tsaka yung sa unang sigaw. Palintawak pa o Pugadlawin. Pero ngayon, sa IM ninyo, dalawa na lang. No? Tinanggal na yung, yung hindi na natin di-discuss yun. Yung kay Jose Rizal, no? Yung retraction niya, yung pagbawi niya doon sa mga sinabi niya against the Spanish friars. No? And then, isa naman ay yung geographical din, no? Ang issue. Yung Balintawak, no? Unang sigaw sa Balintawak. First cry at Pugadlawin or Balintawak. So dito na lang tayo, at least madali-dali na, no? Dalawa na lang. Controversial issues. But of course, we do have many controversial issues when it comes to history. Yung history o kasaysayan natin, dami nating mga controversial na issue. Ito lang dalawa na to. Dito lang tayo. Okay? Meron pa ba? Dali lang. Mm-hmm.
Maria Teresa and Boral. Hindi lang accept lang natin sila. Diba? So, si De Jesus pala siya. Then, 47. Altares, 48. Okay. Ayan. Uwi tayo. So dito, no, I think, we have already discussed no, yung first voyage around the world expedition, Magellan and Elcano expedition. So dito makikita nyo yung yung ruta, no, yung the route that was taken no, by the expedition of Magellan and Elcano from Europe. They went west, no, went west, no, down the continent of Africa and then rounding off the South America no, until such time na no, they found no, the largest ocean, the Pacific Ocean. And of course, no, after reaching yung Guam, no, makikita natin no, sa almost at the center of Pacific Ocean. They went straight no, to the Philippines. Of course, no, they did not know no, what to expect no, after reaching Guam. That was the first time that they were able to reach no, yung Philippine archipelago. Of course, at that time, hindi pa naman Philippine di ba? Hindi pa naman Philippine archipelago. Yung mga island natin may kanya-kanyang pangalan. Bago makilala natin o bago tawagin Pilipinas. No? After the name of the King of Spain, no? King Philip. Of course, at first, no, Pilipinas lang. Later on, nung nasakop naman tayo ng mga Amerikano, it was anglicized into what we now know, no, na Philippines. No? Ayan. So ito yung rutang dinaanan nila. And of course, the very first island that they actually saw no, in the horizon ay yung Homonhon Island. Of course, Homonhon is part of Samar. Okay? Yun yung kauna-unahang island na nakita nila no, sa Pilipinas. Mamaya isiship sa inyo yung nandiyan sa PowerPoint yung yung mapa, yung map. Later no sa slide, mamaya makita natin. So ito representation na lang ito nung first mass at Limasawa. Ano lang yan, representation, painting, no, to show no, that there was a mass no, that was conducted no, by the Magellan expedition. Actually, bago dumating yung 500 years of Christianity, sabi ko, kailangan makapunta ako sa Limasawa. Okay. Kailangan makita ko yung island. No? Tagal-tagal na naming siyempre kasama no, sa discussion sa history, yung kung saan naganap yung unang misa. No? Very significant. No? Yung unang misa sa Pilipinas. And of course, tayo po ay 70% pa rin naman no? Christians no? or Catholics no? Ang mga Pilipino. So, majority pa rin ng mga Pilipino until now no? ay Katoliko. So,
sabi ko kailangan makarating ako sa Limasawa, no, bago dumating yung celebration ng 500 years of Christianity, no, in centennial celebration. So happen na during those times, no, ay meron pa ang ano meron pa kaming sa PUP, no, meron pang tinatawag na lakbay aral. So I grabbed the opportunity, no, to use, no, yung ano, no, yung support, no, na magagaling sa school, no, regarding sa lakbay aral. Most of the time ano siya, benchmarking purposes. So I have with me, no, another history professor, and then three other professors, no, from the Department of Psychology. So 5 kami nagpunta ron sa ano, sa Limasawa, sa Leyte. First time ko sa Visayas, Leyte. Tagal na, hindi ko na maalala kung kailan yung, pero matagal-tagal na, baka ano na, no, almost 10 years ago na siguro. Tagal na siya. Hindi, teka muna. 500 years of Christianity. So kung yung first mass that happened in the Philippines, no, was March 31, 1521. So ilang ba? Wala pang 10 years, no? Less than 10 years, siguro mga 5-6 years ago. Kasi ano pumunta kami ay bago i-celebrate yung 500 years of Christianity. 2026 ngayon, di ba? So 1521 yung first mass. Ibig sabihin ay 5 or 6 years ago, no? Kami nakapunta sa Leyte, sa Limasawa. So it was just a small island, no? Hindi maganda yung ano, hindi siya yung beach type, no, ng mga island, no? Mga batuhan no? So hindi katulad ng siyempre kapag punta ka ng Boracay, Puerto Galera, although hindi naman white sand din ng Puerto Galera, ganda rin naman. May mga ano siguro Panglao yan, or ano, no, Panglao or Boracay, di ba? Maganda talaga yung buhangin, puting-puti. Puerto Galera, hindi naman di ba? Kung nakapunta na kayo doon. So, hindi maganda, no? May buhangin man ano lang few feet away, no? A few feet away lang dun sa mismong lupa na, no? So, hindi maganda yung ano, yung kumbaga beach bang matatawag? Beach pa rin naman. Pero yung buhangin nila ay ano lang, konti lang. Tapos batuhan. So, you can go around the island, no, for a few hours lang Maliit lang yung island. Actually, mamaya, siguro iba sa inyo, no? Tinitingnan na yung PowerPoint, no, yung slide niya. Kita niyo mamaya, maliit lang siya. Parang tadpole shape siya. Ayun. So, nung dumating kami doon, yun nga, actually yung ano from Batang, tama ba? From the yung warp, no, ng southern portion ng Leyte. Siguro mga ano pa kami, mga 30 to 45 minutes din ang biyahe. Maliit na bangka lang. Meron lang area na medyo malakas ang alon. Takot. Pero ano naman, yung biyahe naman meron lang area na medyo malakas ang alon. Kayang-kaya naman ng bangka. So nakarating kami doon. Tingnan namin doon, babaga. Parang ano lang wala na silang mga warp na tinatawag, yung parang basta dadahon ka lang dun sa beach nila. Then pagbaba namin, siguro ang layo nung pinaka-area, yung location kung saan nagganap yung unang misa, yung exact location kung saan may marker, mga ano siguro mga 50 to 75 meters, no, from the beach. So medyo akyat ka pa, lakad ka pa. Tapos may mga may barangay, no, may mga bahay, may mga kabahayan.
Pero yung papunta doon sa simbahan, diretso lang kami. Nakita na agad namin yung simbahan. So, lakad na kami paakyat. Although hindi naman siya steep. Ano lang naman, gradual lang naman yung as you move up from the beach. Gradual lang siya. Then nakita namin yung maliit na simbahan kung saan siya. Bagayin yung location, yung memorial sa unang misa na nangyari sa Pilipinas, naganap sa Pilipinas. It's just a small malaki pa yung mga chapel sa atin. Basta lang siya. Maliit lang, baka isang lang. Siguro mga 3 kwarto dito sa main campus. Ganun kalaki lang. Tapos merong yung mga katulad na nakita nyo ngayon, nandyan sa representation. Then merong mga statwa, life-size statues. Nakatulad ng nakikita nyo dito. Nandun sa gitna. Okay, nandun sila sa gitna ng pinaka-structure. Life-size. Tapos meron kami naratnan na tourism, parang tourist guide siya. Pero yung tourist guide doon, local lang. He was not even affiliated with National Historical Commission of the Philippines. So, doon lang siya sa local. Kapag merong pupunta ron, so siya yung in charge. Sa local lang yung kanyang trabaho. But of course, yung marker doon ay from the National Historical Commission of the Philippines. So, yun. Hinahanap ko yung mga photograph namin. Hindi ko na makita sa mga file. Ang dami kasing file. Sana nakita nyo yung mga photograph namin doon. And then of course, dun sa exact location na yun, merong katabing hill. Merong Burol Hill. And of course, kung bakit nalaman na yun yung exact na location. Of course, the information was coming from Antonio Pigafetta, who was the official secretary of Magellan's expedition. Almost all information coming from the first mass, from the first voyage, yung successful first voyage around the world, comes from Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta was the official secretary. He was in charge of the records, and yung mga mababasa natin sa iba't ibang references ng article would go back to his records, the records he presented regarding the expedition. Almost all the things that they experienced from the travel, from the journey that they had from Sanlúcar de Barrameda until such time na nakarating sila sa Pilipinas, and then finally successfully went back to Sanlúcar de Barrameda, yung point of origin. Mga records ni Pigafetta ang sinusundan palagi ng mga historians, scholars. So yun. So galing kay Pigafetta yung mga information. So according to Pigafetta, after the mass, they erected a large wooden cross on a hilltop, just beside the location. So nung nandun na kami, yun din naman yung nakita namin. Pero yung mismong location, may chapel, andun yung marker. And then merong rock formation na actually will lead you to a hilltop, Even yung stairs nila ay carved from the rock formation. Although meron namang portion na sinemento, and then merong hawakan. Actually, yung sabi sa amin, si Imelda Marcos ang nagpagawa nun. At meron pa nga daw plano na lagyan ng elevator kasi medyo mataas. Siguro mga 6 to 8 floors pa yun. Tsaka very steep siya. Yung akyatan. Mahirap-hirap kung medyo matanda ka na. So umakyat kami. Pagdating namin doon sa taas, merong malaking cruise. Meron ba rito taga Leyte or baka meron sa inyo taga Limasawa?
So meron talagang malaking krus doon. Then dito sa PowerPoint, ko alam kung dito ko na isama doon sa kabilang PowerPoint. Wala, hindi ko rito na ilagay. Okay. Doon sa isang PowerPoint presentation, meron akong picture eh. Actually, yun po ay ano eh, galing doon sa mga photograph namin. Kasi yung iba, hindi ko na malaman kung saan ko nakuha. Okay. So, pagdating doon, yung malaking cruise. But of course, no, hindi na po yun original. Replica na lang po yun. Yung malaking cruise na yun. Replica na lang siya. Right after the mass, no, they went up the hilltop, no, and erected, no, a large wooden cross. Pero ngayon, may makikita pa rin naman kayong cross kung pupunta kayo doon. Pero hindi na po original yun. Yan, yung sa Limasawa. So this is all according to Antonio Pigafetta. So, unang misa, malaking issue. Kung bakit controversial ito. No? Why? Because there were other claimants, no? Regarding this first mass, no? That was conducted, no, in the archipelago. Meron pa pong dalawang lugar no, na nagke-claim. I think makikita nyo dyan sa pero dito muna kasi tayo, no, para yan sa representation. Kita nyo, no, malapit lang sa yung yung painting ng artist, no, malapit lang dun sa sa beach mismo. Pero nung pumunta kami, malapit lang siya, siguro baka wala pang 20 feet, mga no, yung mga puno, may bahay na eh. Yan, may mga sari-sari store pa nga. Eh, dito, malawak pa. No? Medyo malayo-layo pa dun sa bagay, no, yung sabi ko sa inyo kanina, mga 50 to 75 meters no, away from the beach. Dito parang malapit lang eh, di ba? Ayan. Okay. Next. So, bakit ba siya historical controversy? Sabi natin, one contention is that the historical accuracy regarding the country's first Catholic Mass celebrated is not only to be said of based on location, but also when it actually exactly occurred. So sinasabi dito no, sa first sentence natin dito. Yeah. Yung controversy, hindi lang naman location. Okay? May ibang claimant, di ba? Another is when, no? Kailan ba nangyari yung unang misa? So regarding dun sa ibang claimants, panggitin ko na sa inyo, no? Yung una ay yung Pangasinan sa Bolinao. Yun yung isang claim. And then, of course, yung pangalawa ay yung sa Butuan, sa Agusan del Norte. Okay, yun yung pangalawang claim. And of course, no, ito naman, no, yung sina-celebrate ngayon no, sa Pilipinas, no, yung unang misa ay sa Limasawa, sa Leyte naman. So, iba-ibang lugar, di ba? So, yun yung isang controversy doon. Saan ba talaga nangyari yung unang misa? Of course, again, no, based from our discussions, no, previous discussions, no, sabi natin, we really have to find out no, the truth no, regarding all the information no, that we tried to actually validate. No. Kailangan malaman natin no, yung totoo. No. Otherwise, will be misleading no, for most of us no, kapag meron tayong sinasabing isang bagay na mahalaga no, and yet hindi tayo sigurado no, regarding our claim no, or evidences no, that we have. So, we will be misled no, by
by other informations na sabi natin, di ba, some people, no, would actually try to confuse, no, or they have their own hidden agendas, no, why they would like to make it appear, no, that they really have the uh, original information or authentic information. Okay, so ayun, ano, um, yun yung una, no, yung ibang claimant, no, controversial yun. Tapos kailan nangyari? Kasi 'di ba, sabi ko sa inyo kanina, the very first mass na we recognize, no, yung date ay March 31, 1521. Okay? March 31, 1521. Class, are you listening? Nakikinig po ba? Okay. So bakit ito controversial? Kasi 'di ba, si Magellan, no, of course, no, ay one of the goals, of course, no, is yung one of the goals, no, of expeditions, no, during the age of exploration, yung 3 Gs na tinatawag, di ba? Tatlong G. Ano ba yung tatlong G? God, Gold, Glory, di ba? Tatlong G yan. God, Gold, Glory. Siyempre, no, primary doon, no, sa kanilang goal, no, ay yung they will have to introduce, no, yung Catholic faith, no? At that time, very powerful ang Roman Catholic Church. Eh. Ang simbahang Katolika, napaka makapangyarihan niya ng mga panahon na yun. So, even yung mga ano, no, yung mga iba't ibang leaders at that time, yung mga hari, reyna, no, they would actually go, no, and ask the blessings, no, from the Pope, permission, even permission from the Pope. So very very powerful ang Catholic Church, napaka lawak ng impluwensya ng simbahang Katolika, no, ng Roman Catholic Church. And that is why, di ba, sabi rin natin, no, before, no, mga ibang napag-usapan natin, yung mga expedition, no, palagi merong representative yan, no, coming from the church, no, yung mga prior, no, pare. At since nagkaroon nga ng unang misa sa Pilipinas, mamaya mapag-uusapan natin, no, yung, kung sinong pari ba yung nagmisa, no, sa Pilipinas. Kauna-unang pari na nagmisa. Ayan. So, yun, ano, yung God, no, kailangan yung ano, ipakilala nila, no, yung Diyos, no. And then they were also told, no, to convert, no, people, no, into the Catholic faith. Kaya yun yung isa sa mga mahalaga nilang layunin, no, or goal. Aside from, of course, resources, no, and then yung prestige, no, ng kanilang activity, mga ginagawa. Yan. So, dalawa, no? Yung isa claim, yung isa naman ay kailan. Bakit controversial yun? Kasi sabi nga natin, no, pinapakilala nila yung Catholic faith. So, Roman Catholic Church kasi, everyday, no, kailangang magmisa ang isang pare. Okay? Everyday. Bawat araw, hindi nga lang bawat araw, bawat oras, no, merong nangyayaring misa, kung saang lugar, no, especially sa panahon natin ngayon. Every hour nagkakaroon ng misa kasi iba-iba naman ang time zone natin, eh. So sa ibang bansa na Katoliko, nagmimisa sila. Halimbawa sa atin, umaga ngayon, gabi sa ibang bansa. Siyempre, wala silang misa kung gabi. Pero sa ibang time zone, hindi pa ng gabi, nagkakaroon sila, nagsa-celebrate sila ng misa. At kapag gabi naman, tayo naman ang walang misa, no? Sa ibang lugar naman, umaga, sila na nagmimisa. So, almost every hour may nagaganap ng misa. During that time, ay mahalaga, no, na a day won't pass, no, na the priest, no, would not actually celebrate mass.
So palaging nagmimisa yan. At sabi natin, kailan pa sila dumating dito? March 16, di ba? 1521. Tapos sinasabi natin ngayon, ang unang misa nangyari, March 31, 1521. So paano yun? Magkakaroon tayong problema. Ibig ba sabihin from March 16, 1521 to March 31, 1521, walang misa na naganap. Di ba? So, kailangan tingnan natin yon, di ba? So, imposibleng wala. But of course, no, based from the findings, no, and different studies, no, made by scholars, historians, no, Filipino scholars and historians, no, even yung ano no yung involvement, no, ng ibang mga foreign scholars or historians. Sinasabi, no, ng National Historical Commission of the Philippines na most probably, no, nagkaroon ng ibang misa. But we have to recognize March 31, 1521 as the very first Mass. Maliwanag po ba sa inyo? Ibig sabihin po, may mga namisang naganap mula nung March 16, 1521. But of course, it was not recorded, no, by Pigafetta. Pigafetta did not in any way, no, include yung description niya, no, because he was very focused, no, on the very first Mass. Okay. So he never mentioned anything, no, except yung first Mass na nangyari sa Limasawa. Dali lang. Consimo and Altares. Okay. Consimo. Sandali lang, ha. Altares pala nandito. Pumasok lang uli. Okay. Okay. So maliwanag yung class. Most probably nagkaroon ng misa. But of course, no, hindi naman nabanggit ni Pigafetta na nagkaroon ng misa, no, from March 16 to March 16 to March 31. Ang nabanggit lang nila, actually hindi lang siya, ang nagsabi na nagkaroon ng unang misa. Even yung ibang crew members, no, nagsulat din po sila, no, they also recorded, no, what happened. But of course, again, no, as I said a while ago, ang official secretary po ng expedition ay si Antonio Pigafetta, na isang Italian. Okay? So, ayun. Doon sa records nila, wala namang nagbanggit na mayroon pang ibang misa. No? Ang binanggit lang nila ay yung naganap sa Limasawa, no, Island. So that is why ang kinikilala po natin ay March 31, 1521. So nililiwanag natin dito, kasi baka mamaya tanong, sir, di ba Catholic Church everyday nagmimisa yan? Yes, no? Bakit especially nung when they discovered, no, yung Homonhon Island, no, dapat may Thanksgiving na sila, no, Thanksgiving Mass, pero wala, di ba? At yung iba pang mga at yung iba pang mga araw, no, leading to Easter Sunday, no. Kasi ilang araw yun, 14 days. Kung Holy Week ang pag-uusapan natin, 1 week lang yun, no. Baka nga hindi sila nagmisa, no, kung 1 week man. Di ba kapag Holy Week, hindi naman talaga nagmimisa, di ba? Pero meron pa isang linggo, di ba? Bago yung Easter Sunday. Kasi yung unang misa na naganap sa Pilipinas, Easter Sunday siya. March 31, 1521, Easter Sunday. Yun yung pwede nating tingnan sa mangyayari. Ang mahalaga ay we are identifying, an exact date, no, when a mass was held, no,
in the archipelago. Merong misa na ginanap, no, sa archipelago ng mga panahon niya. At yun yung binabanggit din naman, no, nung mga different commissions, no, na uh, these different commissions, no, were organized, no, by of course, no, by the National Historical Commission of the Philippines. No. Yung unang commission ay Gancayco Commission, mga 2006. Yung pangalawang commission po ay Legarda Commission. Naman siya, 2000, I think 2008 na siya. Sorry. Yung Gancayco ay ano naman, 1960s to 70s. No. Yun yung pinakaunang commission, no, to really find out, no, yung mga evidence, no, leading to celebrating, no, yung first mass in the Philippines. Then pangalawa po 2006, I guess 2006 or 2008, yung Legarda Commission. Then panghuli ay yung Mojares Panel. Mojares Panel na makikita nyo ngayon dito sa slide. Yan, sabi, the Mojares Panel addressed the debate by specifying that the historical occasion that occurred in Limasawa Island be known as the first Easter Sunday Mass. Yun yung binabanggit ko. So, distinguishing it from prior masses, no, that were conducted by the Spaniards, most probably, no, on board their ships, no, sailing through summer, and the earlier mass supposedly held in Bulinaw, Pangasinan in 1324. Although, hindi pa nga tayo pupunta rito diba, sa claim ng Bulinaw, Pangasinan. Imagine, no, 1324, almost 200 years, no, predating, no, the mass that happened in Limasawa. Almost the same time, no, na dumating dito yung Islam, no, sa Pilipinas. 14th century ito eh. Yung Islam, 14th century eh. Okay, mas naunang dumating yung Islam dito sa Pilipinas, no, kaysa sa Christianity. 'Di ba yung ano nga eh, 'di ba? Sina Miguel Lopez Legazpi, 'di ba? Noong 1571, 'di ba? Dumating sila sa Maynila. Actually, kontrolado na ng mga Muslim, 'di ba? Ni Raja Sulaiman. So if not for the coming of the Spaniards, no, we would have ended up, no, as a Muslim country, no, or Muslims, no. Naging Muslim tayo siguro, no? Most probably, no, kung hindi dumating yung mga Espanyol. Yan. Kasi even yung Manila, no, was under the control of a Muslim, no, by the name of Raja Sulaiman. Yan. Sa Luzon, meron na rin mga mga community, no, Muslim communities, no, sa Pampanga, in those areas. No. So baga nag-spread na, no, mula sa Mindanao, no, going up north yung Islam. Na-check yung pag-spread, no, ng Islam, no, dumating yung mga Espanyol. Kasi 'di ba, tinalo nga ni Miguel Lopez Legazpi, nila Juan de Salcedo, Miguel de Goiti, no, yung si Raja Sulaiman. So ayun, no. Yan sinasabi, no, meron pang misa na sinagawa sa Bulinaw, Pangasinan in 1324. Pero dito kasi hindi nilagay na na hindi naman nilagay na sinabi lang na merong misa na ginanap sa Bulinaw, Pangasinan. Okay? Pero of course, no, it was not really backed up, no, by solid evidences. Baga walang mga mabigat o malinaw na ebidensya na nagmisa, no, sa Bulinaw, Pangasinan. Actually, yung sinasabing nagmisa nun ay Blessed Odoric, no, pangalan. Nag-exist naman siya sa records, no, although walang ibang record na nagsabi na si Blessed Odoric, no, ay nakapunta, no, sa Bulinaw, Pangasinan para magmisa. So wala na po 'yan sa claimant, no.
Kasi up to now, yung Butuan, no, yung pangalawang claim, no, hanggang ngayon, they were saying, no, the first mass happened, no, in our place, no, in Butuan, no, not in Limasawa, Leyte. So even up to now, no, they are still gathering informations, no, or facts, no, regarding the first mass. No. Malakas po ang claim nila kasi sila po ang unang nagse-celebrate, no,